alam mo talagang. Wala, alam mo tayo lang yung nanay ko eh. chismosa. Sabi ko sa'yo, ano ba yung mga usual na mga bokabularyo ng mga maritres? Oh, diba? Biruin mo. Oh? Akalain mo. Ay, hindi marunong eh. Ay, kung ako yan. Sinasabi ko sa'yo. Pero eto, atin-atin lang ah. Wow! Hindi ko pa yung nasabi. Oo. Walang ibang nakakaalam kundi tayo lang. Yan. At ang buong barangay. At ito pa, ang system. Swerte na Diba talaga ba? lahat ng chismis talaga. Talaga. Oo. Pero wala talaga dito yung tunay na pinanggagalingan ng chismis, di ba? Dang! Diba, Dang? Yung mga lalaki talaga yung mga chismoso Ay, eh, totoo no? yun. Totoo yun. Oo, maraming dalang kwento. Lalong-lalo na tong isang to. Ito, Ang ano inaayos mo dyan. Ginagawa mo! Chismis siya. Natin. Managdag yung lapel. May chismis siya. Nako ha, yung lapel na yan, huwag ibibigay sa akin bukas. Ba't yan ha? Balaglag na pala ha? Okay. Ay, ikaw, pre, may sobre naman po kay ma'am. Nasaan tayo dito? Ito lang o, ito. Huwag kang mag-alala. Ayan yung lapel. Doon nalaglag. Yes, ma'am. Thank you po, thank you. Happy shopping! Aabangan ko yung lapel na yan. Basta yung sa akin ha, anong number nito? Dos yung akin ha? Lagyan natin ang pangalan, Dimple. Ma, hindi. Okay. Wala naman tayong problema doon basta yung nagkakalaglag na hindi sa akin mapunta. Okay, grocery time tayo mga mami para sa mga baon ng kanilang mga chikiting. Tayo naman oras na para magkwentuhan na hindi pang marites pero chikahan ng marites. Perfect. Okay. Classic toxic relative starter pack. Ayos sa tagline. Dami kong kilala niyan. Tuwing may family gathering, laging may side comments tungkol sa trabaho ko, sweldo ko, timbang ko, at kahit personal na buhay ko. Kapag may achievement ako, parang minamaliit o kinukumpara agad sa ibang pinsan. Ba yan? Pero, kapag may kailangan silang pabor o pera, ako ang takbuhan. Tapos, ang pinaka-ironic, sasabihin nila, concern lang kami sa'yo. Pagkatapos kang durugin emotionally sa harap ng lahat. Pinaka nakakapagod yung laging may guilt trip. Kapag hindi ka sumipot sa reunion, sasabihin, wala kang pakisama. Uy, totoong naubo ko doon ah. Oh, mama. Ayan, ako, Tubig, kasi yung tubig. mga kamag-anak. Ay. Kapag tumanggi kang magpahiram, madamot ka. Kapag pinili mong unahin sarili mong pamilya o mental health, sasabihin lumaki na ang ulo mo. Sinubukan ko namang maging understanding kasi pamilya pa rin sila. Pero habang tumatagal, parang ako lang yung laging nag-a-adjust. Ngayon gusto ko nang mag-set ng boundaries at bawasan ang pakikisalamuha sa kanila. Malibang piliin ang kapayapaan ko kesa sa pakikisama, throw away toxic facts. Wow. Ayan na siya. Naging madrama tuloy. Oo. Saklap naman. Hirap naman ang sitwasyon niya. Opo, ma. Ganun ba talaga? Parang pang teleserye. Pang ano? Parang pang ano nga, Pamilya Saragosa. Oo. Ganyan, di ba? Eh, wala naman yata makakatagal kung ganun, ano? O, alam mo talaga, isipin mo yung sarili mo. Pero, ganito ang problema. Nasaan yung asawa mo dyan? Asawa ba? Asawa? Hindi, mama. Hindi ko alam kung Hindi, in-laws. parang hindi siya, hindi in-laws, mama. Pamilya niya pamilya ng mismo. boyfriend. Pamilya niya! Walang boyfriend, walang partner. Teka, iba Siya na lang, yan. Ay, pamilya talagang niya. kailangan na kayo, oo. Magkano kanya? Kunwari, ako, May tita, tita, pinsan, ganyan. Ito yung mga classic kwento na, uy, ang taba mo ngayon. O yung pag nag-reunion, minsan na nga Wala lang ka kayo pa bang magkita. anak? Ganyan. Kailan ka mag-aasawa? Oo, yun. Parang big ka na. Kaya nandyan ka na eh. Sa panahong talaga iniisip mo na tama ba to? Nung bata ka, wala ka magawa, powerless. Pero empowered ka na ngayon. Pwede ka na magsalita at hindi mo ka, don't have to take it. Girl, nako, you don't have to take that talaga. At saka, yun na nga, titignan mo rin, ganyan ba sila sa iba? O ikaw ba ay parang pinag-iinitan? Kasi kung ganyan talaga sila sa iba, abay, may problema talaga sila. Pero tignan mo rin kasi baka naman there's also room for some introspection. Isipin mo, meron ba akong papel, meron ba akong Meron ba akong dapat meron ba akong i-adjust ayusin talaga? sa sarili ko? Oo, pero dumarating din yan habang tumatanda ka, kasama yan sa adulting. Hindi ko alam kung ilang taon na Hindi si sinabi, writer ma. natin. Pero working adult na siya. Working na siya. Yan. So, kaya yung mga bagay na hindi mo napapansin noon or akala mo wala kang poder na pwedeng gawa ng anything,
Ngayon meron na talaga. Ngayon meron You don't have to take that, girl. Ikaw. Ako, well, I remember lumaki tayo sa ganyang kultura. Mga bilang mga Pilipino. 'Di ba na kapag may mga reunion ng mga pamilya, dadating ka, tapos instead of kamustahin ka, yung mga ayaw mong pag-usapan, yun yung sinasabi sa'yo, kamusta ka? Ano pala, ang taba mo ngayon, 'di ba? O saan ka na naman nagtatrabaho? May jowa ka na ba? May anak ka na ba? So lumaki tayo dun sa ganong kultura na in essence, parang pinabayaan na lang natin na hayaan mo na. Ganun lang naman talaga sila. Ganun talaga. Pero ngayon kasi ang henerasyon ngayon, tinuturuan din nila tayo to protect our peace. No, by saying na eto nga kung hindi natin kaya ito, 'di ba? Alisin mo na lang. Kung ba, wag ka na lang umattend muna. Or naman ako, para sa akin, pwede rin naman kausapin mo na hindi po ako comfortable sa ganyang usapin. 'Di ba? Hindi po ako comfortable na ganito po yung mga sinasabi nyo sa akin. Meron pong times na kaya ko kung kayong tulungan, and then may mga times na hindi ko rin kayo tulungan. So siguro be honest na lang din sa kanila. Ako as always, as much as possible, maging magalang ka pa rin dahil nakakatanda sila sa'yo. Pero protect your peace. Oo, you don't have to take it. Yes. Hindi mo kailangan i-absorb lahat yan. Ako naman, Mama Angela and Mama Checky, gusto kong ipunto yung sinabi niya na yung pinanggagalingan ay concern lang ako sa'yo. Minsan kasi, yung mga masasakit na salita, inihahalo-kip-kip yan sa mga salitang concern lang ako sa'yo. Ngayon, ang taong totoong may concern sa'yo ay hindi mananakit ng damdamin mo. And para sa akin, ang pamilya, maaari kang magsalita, pero hindi parang naghintay ka the entire time na magre-reunion kayo tsaka mo sasabihin, di ba? Kasi ang reunion ay ang talagang pagbubuklod-buklod ng pamilya at ito, ang layunin nito ay mas lalo kayong maging close at hindi magkaroon ng barrier between you. Kung wala na kayong magawa po sa pamilya na meron kayo dahil hindi naman natin yan napipili, pero yung gagawin nyong pamilya ay mapipili ninyo. So, maaring hindi natin sila mabago, pero yung sa susunod na henerasyon, kagaya ni Angela, pwede na natin baguhin. So, Break the cycle. Break the cycle. At saka, lagi kong sinasabi po sa mga anak ko na hindi lahat ng pagkakataon hinihingi ang iyong opinion. Okay? So, pwede kang hindi magsalita. Ako naman minsan din iniisip ko na lang on their perspective na hindi mo rin sila masisi because lumaki silang ganun yung kultura. Yun nga. There's no other option at that time. Yun lang ang nakalakihan nila, so parang yun lang din yung dapat nilang. So, maaaring pwede mo silang sabihan para magkaroon sila ng awareness. Yan. So, paano, Mama? Pag sinabing, ang taba mo ngayon, kayo din po, tita. Marami akong pera magaling pambili. ganun. Marami akong pera pambili ng pagkain. Minsan, pag sinasabi nga nila sa akin dati nung sa mga reunion namin, ang laki ng binti mo, no? Alam mo, sinasabi ko, Mama, hindi lang po yan ang malaki sa akin, pati mukha ko po malaki. Parang tapos na. Kasi minsan, alam mo, pag pinagsasabihan kanila, gusto na lang nilang parang makita yung reaction mo eh. So either, ibigay mo ang reaction mo or hindi ka mag-react at all. So, sangayon tayong tatlo na you don't have to take it. No! Kayo nasa sa'yo na. Pero ito, Yes. this is where, kasi iba-iba rin yan. Depende rin yan sa pamilya mo. Yes. So, iiwan namin sa'yo kung papaano mo, sa diskarte mo kung papaano mo ngayon i-approach yung mga kamag-anak at kung ano yung gagawin mo para, yun na nga, hindi mo na kailangan. Di ba meron pa pinakamalala dyan, Mama, yung magkano sweldo mo? Paki mo, charot. Hindi, pero ikaw nga, paano mo, kasi lahat naman tayo may mga ganung, ano mga ginagawa. Pwede mo Ako sabihin nun dati nag-experience ako, ang sabi sa akin, ay magkano sweldo mo? Eh di ba hindi magandang nagtatanungan ng sweldo? Kahit sa hindi yan dapat ginagawa. Hindi, totoo. Hindi yan tama. Pamilya o hindi. Hindi ka Very dapat private nagtatanong. yan. Pero kung ako, tinanong ko na, magkano ba sweldo mo? Kasi lagi kang parang puyat na puyat. O di sinabi ko yung sweldo ko, sabi niya sa akin, per day, per month? Tapos sabi ko, no, per day. Wow, parang Grabe! kontrabida. Tapos sabay tanong lang, In your face. ikaw, magkano ba ang sweldo mo? Pareho, Mama. So sabi ko, per month. Kaya pala ako naging kontrabida, Ma. Baka talaga kontrabida ang dugo ko. Pero kung kayo mag-alala dahil sa bawat pamilya, meron ding bida ang kontrabida at nasa sa inyo ang choice kung alin ang mas gusto nyo dyan. Pero sa mga gusto pong dumulog at tumingin ng payo sa kanya-kanya mga issue at problema sa relasyon o sa buhay, i-share nyo na po ang inyong mga kwento. Sali sa aming Facebook group, nakapin po yan sa aming official FB page. Abangan po sa susunod ang isa namang istorya na pag-uusapan, paghihimayin at bibigyan ng opinyon dito lang sa Marites!
Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.